Noong 3 taong gulang ako, ipinagpalit ako. Ang magandang balita, sobrang yaman ng pamilyang ito. At bata pa lang ako, alam ko nang ako ang pekeng tagapagmana. Alam ko ring darating ang araw, na malalaman ng mag-asawang ito ang tunay kong pagkatao. Kaya gamit ang pansamantalang kapangyarihan ng pera na ito, maaga ko na silang inihandaan ng sorpresa. Kapag sinubukan nila akong paalisin dahil sa totoong tagapagmana, walang awa kong kukunin ang lahat ng meron sila. Noong 20 taong gulang na ako, nalaman kong ang mga magulang kong diyang ay palihim na. Hinahanap ang tunay nilang anak. Hindi ako nagdalawang isip. Kinagabihan, ang fiancé ko na hindi pa alam ang pagkatao ko ay inangkin ko na. Hanggang sa kinabukasan, nabunyag ang pagkatao ko. Jiang Shan, kunin mo to. Ibigay mo na ang pwesto mo. Huwag mo nang ipahiya si Asyaw. Nang marinig ko yun, hindi ako nagatubili kahit sandali. Pinirmahan ko agad. Kinuha ko ang tseke at tumalikod na para umalis. Nakakatawa, kung sino man ang mananatili. Siya ang haharap sa male assistant ng fiancé niya, sa mahirap na estudyante, at sa white moonlight niya. Hayaan na nating ang totoong tagapagmana ang sumalo sa swerteng yan. Ako ang kaawa-awang second male lead sa isang nobelang pambabae. Ayon sa kwento, pagkatapos ng handaan, ang fiancé ko ay magkakagusto sa mahirap na estudyanteng part-time waiter sa handaan. Bigla ring mabubunyag ang pagkatao ko bilang pekeng tagapagmana, at malalagay sa matinding gipit. Simula noon, magsisimula na ang buhay ko bilang tagahawi ng daan para sa bida. At magiging isang kahabag-habag na instrumento na dudurugin lang ng bidang lalaki. Alam ko nang ako ang second male lead. Bakit pa ako magpapakatanga? Ang tamang gawin ay kumain hanggang mabusog at tumakas agad. Nakita ng fiancé kong si Su Qingshui na tulala ako. Kaya umupo siya sa tabi ko at nagtanong, "Ashan, anong problema?" Suot niya ang isang custom-made na evening gown. Perpektong bumabakat ang kanyang kaakit-akit na hubog. Ang maingat niyang inaalaga ang balat ay parang jade sa kinis sa ilalim ng ilaw. Dahil nakainom siya ng kaunting alak sa piging, namumula pa ang medyo chubby niyang pisngi. Isang gandang nakakapigil hininga. Natigilan ako. Agad akong bahagyang umubo. Wala to. Siguro medyo pagod lang. Qingshui, maligo ka muna. Bakit? Tiningnan ako ni Su Qingshui. Nandidiri ka na agad sa amoy alak ko. Agad akong sumagot ng may sinserong ekspresyon sa mukha. Hindi gabi na kasi. Naisip ko lang na magpahinga na tayo ng maaga. Bahagyang ngumiti sa akin si Su Qingshui. Saka tumayo at naglakad papunta sa banyo. Pinanood ko ang kanyang magandang hubog na naglaho sa likod ng pinto. Mabilis akong tumayo, maingat ang bawat kilos. Kinuha ko ang cellphone niyang basta lang iniwan sa coffee table. At mabilis na lumabas papunta sa balkonahe. Ayon sa kwento, hindi magtatagal, yung mahirap na estudyanteng si Lin Fan na kakikilala lang niya sa piging ngayong gabi ay tatawag kay Su Qingshui. At si Su Qingshui naman, dahil natapilok daw yung mahirap na estudyante, ay magmamadaling lalabas para alagaan ito. HMP, dahil aalis din naman pala siya agad. Hindi ko pwedeng hayaang umalis siyang G na ganito ako. Dumampi ang hangin ng gabi sa aking pisngi. Sakto pagtayo ko sa balkonahe. Biglang umilo ang screen ng cellphone. Lumabas ang numerong may pangalang kapatid na Lin Fan. Sabi ko na nga ba? Huminga ako ng malalim. Sinagot ang tawag, at itinapat ang cellphone sa aking tainga. Agad kong narinig mula sa kabilang linya ang isang boses na sadyang pinahina. Isang boses ng lalaki na may halong panghihina. Ate Qingshui, natapilok ako kaninang pag-uwi. Ang sakit-sakit, tapos mag-isa lang ako dito sa dorm. Pwede mo ba akong alagaan kahit ngayong gabi lang? Nang marinig ko yun, napangisi ako ng malamig. At sino ka naman sa akala mo? Para tawagin siyang Ate Qingshui. Sino ka? Ibigay mo ang telepono kay Ate Qingshui. Si Jiang Shan, isang malaking lalaki. Natapilok lang, hindi man lang magpatingin sa doktor. Sa halip, tatawag sa fiancé ko sa kalaliman ng gabi para humingi ng tulong. Sa tingin ko, hindi yang paa mo ang may problema. Baka yang utak mo na ang may sira. Ibigay mo ang telepono kay Ate Qingshui. Tingnan natin kung ang pipiliin niya ay alagaan ako o ikaw. Aba, ang lakas ng loob mo, ha? Sige. Pero gabi na rin kasi. At may nightlife pa kami ni Qingshui. Nightlife? Anong sinasabi mo? Anong nightlife? Magkasintahan, mag-fiancé. Ano pa bang nightlife ang meron sa kalaliman ng gabi? Fiancé ko si Qingshui. Syempre, yung mga ginagawa para mas tumibay ang relasyon namin. Wala bang nagturo sa'yo niyan? Isip bata, gago ka. Subukan mo lang hawakan si Ate Qingshui kahit isang daliri lang. Bago pa niya matapos ang galit niyang pagsasalita, dirdiretso ko siyang binlock, dinlit, at pinatay ang phone. Pagkatapos, dahan-dahan akong bumalik sa kwarto.
Ibinalik ko ang cellphone sa dati nitong lugar. Sa banyo, may maririnig na lagaslas ng tubig. Dahil sa paliligo, hindi narinig ni Su Qingshui ang pag-uusap namin. Pumunta naman ako sa kabilang banyo. Mabilis akong naligo. Pagbalik ko sa kwarto, kalalabas lang din ni Su Qingshui mula sa banyo, suot ang kanyang bathrobe. Nakasuot siya ng isang silk na bathrobe. Maluwag na nakatali ang sinturon nito. Ang medyo basa niyang buhok ay nakalugay sa kanyang mga balikat, na naglalabas ng sariwang amoy ng bagong ligo. Ang kanyang mga pisngi ay namumula-mula dahil sa init. Mas kaakit-akit, kaysa karaniwan. Kaya naman lumapit ako, at niyakap ang kanyang manipis na baywang. Pabulong kong sinabi, Qingshui, di ba't sa susunod na buwan na ang kasal natin? Matagal nang gustong magkaapo ni na mama at papa, no? Pagkarinig nito, namula agad ang mukha ni Su Qingshui. Kung sa ibang araw, siguradong itutulak niya ako palayo dahil sa hiya. Pero halatang pinahina ng alak ang depensa niya ngayong gabi. Pumiglas lang siya ng bahagya sa mga yakap ko. Hindi ko na napigilan. Wala akong magawa. Napakaganda ni Qingshui ngayong gabi. Kung magpipigil pa ako. Lalaki pa ba ako? Sa ilang taon naming pagiging mag-fiancé. Natural lang na may malaking pagtingin sa akin si Su Qingshui. At saka, nagsisimula pa lang ang kwento ngayon. Ang halaga ng Lin Fan na yun sa puso niya ay hindi pa sapat para matibag ako. At ang pinakamahalaga, hindi niya natanggap ang tawag na yun. Tanghaling tapat na, nang magising ako sa sunod-sunod at nagmamadaling tunog ng doorbell. Mula sa mahimbing na pagkakatulog. Basta ko nalang isinuot ang aking roba. At dahan-daang bumaba ng hagdan. Pagbukas ko pa lang ng pinto, nakita ko sina mama at papa na nakatayo sa labas kasama ang isang binata. Kupas na sa kalalabada ang damit ng binata. Payat ang pangangatawan. At nakayuko na parang nahihiya. Siya ang tunay na tagapagmana na nawala sa mga karaniwang tao. Tumagilid ako para papasukin sila. At nagtanong, Ma, Pa, ang aga nyo yata, may problema ba? Nagkatinginan sina papa at mama. Mabigat ang kanilang mga mukha. Pinatuloy nila ang payat na binata sa sala. Nang makaupo na ang lahat, seryosong nagsalita si mama. Tapos, habang nagpipigil ng iyak, ipinaliwanag niya. Ang batang ito siya ang tunay nating anak. Jiang Xiao, ngayon lang din namin nakumpirma. Kawawang bata. Ang tagal niyang nagdusa sa labas. Tumingin sa akin ng matalim ang ama ni Jiang. At pagkatapos ay sinabi, sa tonong hindi mo matututulan. Ngayong malinaw na ang katotohanan. Kahit na sinamahan mo kami sa loob ng maraming taon. At napamahalaan mo ng maayos ang kumpanya. Ang posisyon bilang tagapagmana ng pamilya Jiang ay nararapat para kay Xiao. Nang marinig ko yun, wala akong naramdamang kahit ano. Para sa akin, wala namang masisisi sa ginawa ng ama ni Jiang. Mas matimbang talaga ang tunay na kadugo kaysa sa peke. Sa orihinal na kwento, para maiwasan ang gulo sa kumpanya, pinili kong dahan-daang bitawan ang kapangyarihan. Para maayos na masalo ni Jiang Xiao ang negosyo ng pamilya. Pero sa paningin ni Jiang Xiao, ang ginawa kong iyon ay tanda lang ng kasakiman ko sa kumpanya. Na ayaw kong bumitaw, kaya noong nakuha na niya ang kapangyarihan sa kumpanya, sinimulan na niya akong kalabanin. Kailangan kong panatilihing maayos ang takbo ng kumpanya, habang kailangan ko ring mag-ingat sa mga patalikod na saksak ni Jiang Xiao. At ang pinakamalala pa, si Su Qingshui, na fiancé ko, ay nagsimulang makipag-ugnayan sa isang mahirap na estudyanteng tinutustusan niya, sa maalaga niyang male assistant, at sa dati niyang kasintahan na bumalik galing abroad. Noong una, nag-aalala pa si Jiang Xiao, na baka ipagtanggol ako ng pamilya Su na nasa likod ni Su Qingshui. Pero nang malaman niyang may problema na sa pagitan namin, hindi na siya nagpanggap pa. Sa harap ng mga problema sa loob at labas, wala na rin akong nagawa, kaya malungkot na lang akong umalis sa eksena. Pero ngayon, itong gulo sa kumpanya, bahala na kayo kung sinong mag-aayos niyan. Dahil siguradong hindi na ako yun. Kaya naman, hindi na ako nagdalawang isip pa. Hinawakan ko ang kamay ng totoong tagapagmana, si Jiang Xiao, na may pilit ng ngiti. Taos-puso niyang sinabi, sa lahat ng mga taong ito, inukupa ko ang pwesto mo. Patawad talaga. Aalis na ako ngayon din. Nang makita nila kung gaano ako kadesidido, natigilan ang mga magulang ni Jiang at pati na rin ang tunay na tagapagmana. Pero hindi nagtagal, natauhan din ang mag-asawang Jiang. Isang ngiti ng ginhawa ang lumitaw sa kanilang mga mukha. Jiang Shan, alam ko talagang masunurin kang bata. Sandali siyang tumigil sa pagsasalita, at saka nagpatuloy. Ngayon, ang tanging inaalala na lang namin ay ang kasunduan sa kasal ninyo ng pamilya Su. Tutal, maganda naman ang pagsasama ninyo ni Qingshui. Hindi pa man siya natatapos magsalita, Jiang Shan. Nakita si Su Qingshui na nagmamadaling bumaba mula sa itaas. Nakasuot siya ng pantulog. Bakit mo binabaan siya ng telepono? At blinok mo pa siya. Hindi mo ba alam na napakabastos nun?
Ang sunod-sunod na tanong na ito, ang direktang pumihil sa huling salitang, mabuti, na namumutawi sa kanyang bibig. Teka, itong maliliit na bagay na ito, mamaya na natin pag-usapan. Maliit na bagay, kamo. Xing Shui, kumalma ka muna. Nandito kami ngayon, dahil hindi namin tunay na anak si Jiang Shan. Noong una, medyo nag-aalala pa kami sa itinakdang kasal ninyo ni Jiang Shan. Pero sa nakikita namin ngayon, mukhang hindi naman pala ganoon kaganda ang relasyon ninyo. Kung ganoon, ikansela na lang natin ang kasal ninyo ni Jiang Shan. Kung gusto pa rin ng pamilya So at Jiang na ituloy ang kasunduan sa kasal, pwede ninyong ikonsidera si Xiao. Ang biglaang balitang ito,